Dara kong mga minamahal, sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, amen, ang pangangaral, amen, ng salita ng ating dakilang Diyos. At bilang paggalang sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin ng ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito, tayo po'y tumayo. Ating pong, hallelujah, ipinagkakaloob ang buong pagkakataon. Sa ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito, ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Praise the Lord. Bless you, Brother Alvin. Let us pray. O bunigila at mapagpala naming Diyos, sa namin sa langit na minapakabait, pinakmamahal na Panginoon Isus. Muli sa magdamag, aming tao sa pusong pinasalamatan ka, mali Panginoon, sa nakilang pribilehiyo, pinagkalubos sa amin, sa kalayaan, kami nakasamba sa Espiritu at katotohanan, nakarating maluhating mga anak, at yung nilangisan, ang bawat yugto, ang mananagawa, ang isinagawa. At muli, Panginoon, sa umagang ito, aming pag-aralan yung mga salita. Ngunit kami mo ng lahat ay naniklukod. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mapagkakamali at mapagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan na yung banal na dugo, bugos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang mga salita, pati na pamanglingkod, sa ganakin wala pong magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan, gisingin mo kami sa umagang ito. Siksik sa aming puso at isipan ang iyong mga salita. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang. We bind the power of darkness and with the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Windang-windang na yung hallelujah sa Lord na maintindihan. Pumalakpak po tayo ng malakas at magsumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Tayo po ay bumabati ng magandang umaga sa lahat na ating minamahal iniibig ng mga kapatiran na narito at ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. At siyempre maminamahal ang aming maalab at tao sa pusong pagbati ng may pagmamahal. Ang happy birthday po sa ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, and our beloved Minister Wildy James Kungun Almeida. Purihin natin mahal na Panginoon. Pagpalain po silang lubos ng ating Diyos na buhay. Amen. Nagdaos ng kaarawan ng ating dearly beloved Pastor, beloved Minister Pogs. At ito maminamahal ang araw panahon na dapat ang mga Kristiyano ay mapasalamatin. Amen. At kumusta po kayo? Medyo matagal-tagal din tayong hindi nagkasama. Amen. At we give double honor and respect to our dearly beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings sa ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Dina C. Almeida. At ganun din, maminamahal sa kalambutihing mga anak, mga po, mga manugang, sa ating mga beloved elders, the church, mga manggagawa, na mahal na mga kapatiran, amen, sa mga baguhan, welcome po kayo sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa dako ng outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating ipinagkaloob sa ating ipinigay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At sa umagang ito, maminamahal, video, yung aking dila pilipit dahil sobrang init siguro sa biyahe. May sugat. Alam naman natin, maminamahal, pag mainit, medyo talagang dinanas ko ito ng mga 1 linggo na doon pa sa Surigao. At sa umagang ito, maminamahal, ating pag-aralan ang patungkol po sa communication. Communication, the best attitude of a Christian. Communication. Ano po ba ang communication, maminamahal? Yung pakipag-usap, pakipagtalastasan, yung pong hindi tayo nagpapabaya sa ating mga sarili. Unang-una sa pakikipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Amen. Pangalawa sa ating kapwa.
mananampalataya, sa ating beloved parents in the Lord, dito sa ating mga probinsya o sa ating mga kinalalagyan, yung mga itinalaga sa atin na mga manggagawa. Andiyan yung ating mga beloved elders. Kailangan maminamahal ang komunikasyon dahil kung wala ito maminamahal, isang tiyak na bagay, ito ang isa sa source na maraming nanlalamig. Maraming nanlulupaypay. Unang-unang maminamahal, pag kulang ka ng komunikasyon sa ating mahal na Panginoon, ano ang buhay mo? Ano ang buhay natin? Amen. Amen. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, call unto me and I will answer thee, and show thee great and mighty things that thou not see. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ipapakita ang mga mahalagang bagay na hindi mo pa nakikita, sabi na banal na kasulatan. Kaya kinakailangan natin ng komunikasyon. Amen. Amen. Praise the Lord. At sa atin maminamahal bilang mananampalataya, ito po ay magandang ugali, attitude. Magandang ugali, magandang asal. Dahil kung magsusulo ka, biriloner ka, tingnan mo sarili mo, parang ikaw lang against the whole world. Iba yung mayroon kang pakikipagtalastasan, pakipag-communicate sa iyong kapwa mananampalataya, sa iyong mga nangasiwa sa iyo, sa ating mahal na Panginoon, amen, sa iyong kasambahay, o sa iyong ama, ina, sa iyong pamilya. Amen? Kaya, ito mga minamahal ay kinakailangan malaman ng mga Kristiyano. Dahil ang pagkaalam ng mga Kristiyano, bahala, kanya-kanya naman kaligtasan. So, nung ako'y mangaral doon sa Surigao, street po na dalawang Friday at saka dalawang Sunday, dahil yung Wednesday po ay na gabi na kami nang dumating. At yung another Sunday ay nasa Tawid Dagat kami. So, hindi kami nakapag-fellowship ng Wednesday. At ito maminamalang napapansin ko. Doon, walang kibuan. Para lang, pagka nakasalubong mo na, saka palang kukumusta, mag-hi. Iba yung komunikasyon na hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Yung lagi mong ginagawa. Pagising mo sa umaga, you commune to God. Pagdating mo sa gawain, nakipag-usap ka sa iyong kapwa mananampalataya. Amen. Kapag may problema ka, may suliranin ka, lumalapit ka, nagpapakaunsil ka, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung suluhin mo, sarilinin mo ang problema mo na kinakaharap, yung iyong buhay espiritual kung sinusulo mo, no man is an island. Hindi ka pwedeng mabuhay. Dito sa mundong ating ginagalawan, kinakailangan makipag-communicate ka. Hindi naman maminamahal ang sobra-sobra. Dahil palagi nga sinabi ng ating mahal na ebangelista, 3 minuto ka lang makipag-usap sa isang taong hindi naniniwalang may Diyos, magiging komunista ka na. Amen. So, kinakailangan makipag-usap ka na gamit ang iyong talino, gamit ang iyong pangunawa, gamit maminamahal ang tamang komunikasyon na sinabi ng banal na kasulatan. Open your Bible in the book of Galatians chapter 6 verses 6 up to 8. Kindly basa. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 6, ang talata po ay 6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi, dadapot ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nagpapabiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik lang sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan, dadapot ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po ng malang Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Kayo po ba'y gising na maminamahal?
Talagang umagang-umaga na, namumuti na po yung ating palibot, kaya wag na niyong tulugan. Kung kayo nakaidlip kagabi, okay lang. Dahil galing kayo sa trabaho, galing sa mabibigat na ginagawa. Pero ngayon siguro ay gising na tayo. Amen. Amen. Maliwanag dito mo minamahal na ang sabi ng banal na kasulatan, tayo daw po'y makiramay sa mga nagtuturo. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Sinabi rito, versikulo 6. So maliwanag dito mga minamahal na kahit nare-rebuke tayo, kahit ay pinangangaralan, tinuturuan, tayo po ay dumaranas ng talagang grabing, kumbaga sa nararamdaman mo na, ano ba yung mga aral? Tuwing Miyerkules na, tuwing Biyernes, tuwing Linggo, talagang tinutusok yung aking ego, yung aking buhay, yung aking sarili. Ang sabi rito, kahit na anong mangyari, amen, kinakailangan makipag-communicate ka. Dahil yan ang buhay mo. Yan ang buhay ng Kristiyano. Hindi ka pwedeng magsarili. Hindi ka pwedeng maminamahal. Total naman, kanya-kanya ang kaligtasan. Di, ako lang magpupuring mag-isa. Ako lang manalangin mag-isa. Ako lang, puro na lang ako. Ito ang nagiging problema sa loob ng iglesia. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nagiging problema ito, maminamahal, dahil yung karamihan ng mga Kristiyano, lalo na kapag nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, sinasarili na natin. Wala na tayong lakas ng loob na magsalita, mag-express ng ating sarili, dahil nagkakamali tayo. Mali po yan. Hindi po dapat, amen. Ang sabi nga rito, kayong tinuturuan ay kinakailangan matulto na tumanggap sa turo, makinig sa turo, at makipag-communicate sa nagtuturo. Ganon din, vice versa yan sa mga Kristiyano sa harap ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Dahil kami ditong tumatayo, instrumento lamang kami para sabihin ang sinabi ng banal na kasulatan, salita ng Diyos, sa ikatututo ng mga mananampalataya. Ang atin po ditong huwes, ang atin pong judge dito, ang atin pong pinakamataas sa Supreme Court ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga kapag ipinangaral ang salita ng Diyos, kapag nasasaktan ka, kapag may problema ka, huwag mong sarilinin. Amen. Amen. Kaya tingnan mo yung mga nagsasarili, kahit pinapalo na, kahit pinaalalahanan na, kung ano-ano nangyari, namamaga na yung mukha, namamaga na yung paa, talagang may naramdaman na sa internal organ niya, wala siyang masabi. Sinasarili niya. Mali po yan. Amen. Kinakailangan magkaroon ka ng self-expression doon sa iyong mga nagtuturo, sa iyong kapwa asambahay, na huwag mong sarilinin. Marami ngayon maminamahal. Sa totoo lang po, sa aming kinalagyang lugar, doon sa aming barangay, 3 yata ang sunod-sunod na namamatay. Na hindi alam ng kanilang mga kamag-anak, nagkahandusay na lang doon sa kanilang kwarto. At marami nga ditong nagiging problema, naging suicidal pa ang ilan. Dahil sinasarili ang mga problemang kanilang kinakaharap. Kristiyano ka, Kristiyano tayo, maminamahal. Ngayon alam mo na kinakailangan palang makipag-communicate ka, kinakailangan makipag-usap ka, kinakailangan palang, maminamahal, i-express mo yung iyong damdamin sa iyong kapwa mananampalataya, sa nangangasiwa sa iyo, sa iyong pastor, amen, sa iyong sa mga beloved babies kung kinakailangan, kapag may problema ka, amen, sa iyong kasambahay, para matulungan ka sa bigat na iyong nararamdaman. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sinabi rito, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. At sa 8, for he that soweth to his flesh shall also flesh reap corruption.
But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Tingnan niyo, mga minamahal. Dahil kung inyong napapansin, nakakatulong ang iyong kapwa, nakakatulong ang iyong mga manggagawa, nakakatulong ang ating mahal na ebangelista, nakakatulong ang mga tumatayo sa pulpito kung anong dinadala mong problema na hindi mo sinasarili. Maipanalangin natin. Sama-sama nating panalangin. Alam naman natin ang sabi ng Biblia, the prayer of a righteous man availeth much. So, kinakailangan talaga natin makipag-communicate. Pero maminamahal, abules, mga nonsense na mga usapin. Yung walang kabuluhan, yung chismis, yung mga pagiging marites, pagiging buyabonda. Huwag ninyong gawin yan. Hindi natin pwedeng gawin yan sa ating makipag-communicate. Ang ating pag-usapan, sabi nga ng Biblia, let your mouth open, yea or no. Yes or no lang. Amen. Pag nag-usap kayo, puro kabutihan ang pinag-uusapan. Hindi kasiraan. Hindi yung mga napapansin natin sa ating iglesia. Kinakailangan ang ating pag-uusapan ay yung nakakabuti at nakadagdag ng iyong pananampalataya at lulusog ka spiritually. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dito maminamahal, si Pilimon mismo, dito sa Pilimon, Book of Pilimon, chapter 1, verses 4 up to 7, kanyang pinakita ang kanyang nasasakupan, ang kanyang mga kapwa mananampalataya, kanya ini-express dito ang pag-ibig at pananampalataya. Tingnan niyo po. Kanya ditong kanya pong itinatanyag, kanyang ipinagmalaki. Pakibasa po ang talata. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa Filemon ng Kabanatay 1, talata 4 hanggang 7. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos na ikaw ay binabanggit ko sa aking mga panalangin. Sa pagkabalita ko ng iyong pag-ibig at ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga banal, upang ang pakikipagkaisa ng iyong pananampalataya ay maging mabisa sa pagkaalam ng bawat mabuting bagay na nasa iyo sa kay Kristo. Sa 7, sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naginhawaan sa pamamagitan mo, kapatid. Amen. Tingnan niyo po. Tingnan niyo yung report ni Pilimon. Nabasa natin, maminamahal, narinig ninyo, di po ba? Lahat magsabing amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ni Pilimon, nung kanyang mga napangaralan, kanyang mga kasamang mananampalataya, in-express niya kung paano nag-iibigan sa loob ng iglesia. Paano ang kanilang pananampalataya. Amen. Sabi rito, I thank God making mention of you always in my prayers. Alam niyo po ba na consolation po yan sa mga manggagawa? Sa mga mananampalataya na nagpapadala ng mga prayer request, na habang pinag-uusapan ang inyong prayer request ay tinutugon ng mahal na Panginoon, napakalaking kagalakan ng mga manggagawa, ng ating mahal na pastor, ng mga beloved children of our beloved parents in the Lord. Amen? Sa lahat ng mga nangasiwa, pag nagpapatutuo ka rito, buong tapang mong sinasabi ang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil ginawa ng Diyos, tinugon ang panalangin mo. Amen? Amen? Hindi natin pwedeng sarilinin. Sinabi rito ni Pilimon, hearing of thy love and faith, which thou hast towards the Lord Jesus, and toward all saints. Tuloy. That the communication of thy faith may become effective or effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Tingnan niyo po. Nagpapasalamat ang mga mananampalataya, naging mapasalamatin ang mga nangangasiwa na yung kanilang prayer ay dinidinig ng mahal na Panginoon. Na yung inyong mga karamdaman na idinudulog, nilutas na ng mahal na Panginoon. Yung mga problema ninyo, amen. So kailangan pala talaga ng communication, amen? Amen?
Hindi tayo pwedeng magsasarili. Hindi tayo pwedeng tayo na lang against the world. Ito'y tinuturo ng banal na kasulatan, maminamahal. Ultimo, itong mga apostol, talagang kanila itong inuugali, maminamahal, na kanilang, sabi nga ng Biblia, sa dapat parangalan ay pinarangalan. Amen. Amen. Sa dapat ituwid, itinutuwid. Sa dapat pasalamatan, dapat pasalamatan. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So, maliwanag ito, maminamahal, na sa loob na pala ng iglesia, kailangan ito. Kaya pagdating dito, hindi ka pwedeng, hindi ka mangungumusta, kumusta kayo? Kahit kalaban mo, o kahit galit ka, kahit ikaw ay nasasaktan, kapatid mo yan. At hindi tayo pwedeng magkimkim ng sama ng loob dito kapag sumasamba ka dahil sayang yung pagpaparito mo na hindi ka nakapagpapatawad. Useless yung pagsasamba mo. So, kinakailangan marunong kang makipag-communicate, marunong kang mangumusta, marunong kang magtanong, o kumusta na po kayo, kumusta ng buhay natin, amen? Amen? Tingnan niyo po, pansinin niyo yung mga Kristiyanong ganun. Sila yung mga pinagpapalang Kristiyano. Sila yung masayahi mga Kristiyano. Sila yung mga Kristiyanong talagang magikitaan mo, kahit walang pera yan, nakangiti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So, maliwanag dito, paminamahal, na si Philemon ang nagiging example sa kanyang sarili. Si Paul mismo, nagpatotoo, si Apostle Paul. Dito po sa Galatians chapter 2, verse 1 up to 10. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Galatia sa Kabanata 2, talatay 1 hanggang 10. Nang makaraan nga ang 14 na taon, ay umahon ako muli sa Jerusalem, nakasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. At ako'y umahon dahil sa pahayag, at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinangangaral sa gitna ng mga hintil. Datapwat sa harapan ng mga may dangal ay sa lihim. Baka sa anumang paraan ako'y tatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Datapwat maging si Tito man nakasama ko, bagamat Griego ay hindi napilit na patuli. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Sa mga yaon ay hindi kami napahinuhod na supilin kami kahit isang oras, upang ang katotohanan ng ebanghelyo ay manatili sa inyo. Datapwat ang mga wari may dangal ng kaunti, maging anuman sila, ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng anyo ninuman. Silang may dangal, sinasabi ko, ay hindi nagbahagi sa akin ng anuman. Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli. Sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli, ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga Hintil. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cephas at ni Juan, sila na mga inaaring haligi, upang kami ay magsiparoon sa mga Hintil at sila'y sa pagtutuli. Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha, na ang bagay ring ito'y aking pinagsisikapang gawin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo maminamahal yung testimony ni Beloved Paul? Si Beloved Paul ay itinalagang apostol para doon sa mga Hintil, na kung inyong intindihin po ito, yung pagtutuli, circumcised at saka uncircumcised. Ito yung ang mga Hintil, uncircumcised sila, hindi tuli. Pero hindi naman po ito literal na masasabi natin na itong circumcision na ginagawa para sa mga kalalakihan. Hindi po. Spiritual matter po ito na ipinapaliwanag. Nang sabi rito, bagamat si Apostol Pablo ay itinalaga na mangangaral doon sa mga hindi mananampalataya, sa mga hintil, amen, amen, sinikap niyang makipag-communicate sa mga katulad kay Apostol Peter. Itong mga apostol na kanyang binabanggit na siya'y nagbibigay ng report
Dahil alalahanin po natin na si Apostol Paul, bago naging apostol, siya po yung mamamatay tao na si Saulo. Di po ba? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Nasundan po ba ninyo yung ating pinag-aralan, maminamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. So sa makatuwid, maminamahal, tingnan po ninyo kung anong ginawa ni Apostol Paul. Ang sabi ni Apostol Pablo, maminamahal, bagamat ako'y itinalaga para maging apostol doon sa hindi mananampalataya, yet nakipag-communicate ako doon sa mga mananampalataya dahil alam ko, ang sabi rito, maraming nag-i-spy sa akin na sisirain ang aking dangal. Anong pagkakaiba yan dito sa loob ng iglesia ngayon, maminamahal? Nagkakagatan. Parehong mananampalataya. Nagpapaligsahan. Sila ang magaling tumayo sa pulpito. Magaling mangaral, magaling magpapaawit, magaling lahat. Sila lang magaling. Di magaling na kayo, kami hindi. Wala naman ditong paligsahan ng pagalingan. Ang ating paligsahan dito, makapasok tayo sa makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Maabot natin ang pangako ng Diyos na ibigay ang langit at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kaya ang sabi ni Apostol Paul, nag-ingat ako sa aking sarili. Sabi ni Apostol Paul, dahil may mga spy dito, spy who loves me, na sinisira siya, sinisira. Dahil, young Paul na yan eh. Yan ay mamamatay tao yan eh. Yan ay, ang daming pinatay ng mga Kristiyano yan nung nandoon sa lugar na yon. Binabanggit yung mga lugar kung saan siya pumapatay. Nung araw, dahil hindi pa siya Kristiyano. Nung maging Kristiyano na siya, nagiging Paul na siya, naging Pablo na siya. Amen. Bakit? Si Apostol Paul ba? Nung naging mamamatay tao, hindi na magbago? Amen. Kung si Apostol Paul, maminamahal, ay hindi nagbago, paano siya magiging apostol sa mga hindi tuli o sa mga hindi mananampalataya? So sa makatuwid, maminamahal, walang pagkakaiba sa buhay Kristiyano. Hindi naman yan palagi. Hanggang ngayon, noong araw, humahawak ka ng baril. Ngayon, wala na. Alalahanin mo pa rin yung baril ngayon. Paninira na yan. Yun ang sinasabi. Despite para sirain ako. Para sirain tayo, para sirain si Apostol Paul. Yung mga Kristiyano daw na yan, ang sabi ng Biblia, hindi tunay na Kristiyano. Kung mangangaral man yan, hindi yan tunay na mangangaral. Dahil walang mangangaral ang Jesus Miracle Crusade International Ministry na naninira. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang tinuro ang ating dearly beloved parents in the Lord na magsisiraan tayo. Ang sabi rito, magmahalan tayo. Kaya nga, kailangan ng communication. Kinakailangan pakikipag-usap. Unang-una na sa ating mahal na Panginoon, sa ating kapwa. Amen? Ano makukuha mo sa paninira? Ugali ni Satanas yan. Amen? He is a liar. He is a father of lies. Amen? Amen? Buhat pa sa pasimula. Ang sabi ng banal na kasulatan, si Satanas ay mandaraya. Si Satanas ay sinungaling. Si Satanas ay chismoso. Si Satanas ay chismosa. Gawin kang chismoso, tingin kang chismosa. Nangangaral ka pa naman. Amen? Amen? Baka sa iyong pangangaral. Ang sabi ni Apostol Paul, tumakbo ako ng maayos na pagtakbo dahil baka sa aking pagtakbo, ako'y mabuwal. Baka itong mga mangangaral na ito, nag-iisip na sila'y pupunta ng langit dahil mangangaral naman sila. No. Being a preacher is not a guarantee that you are welcome, that you're sure na maangkin mo ang langit at buhay na walang hanggan. Pagkakitaan ka ng mga kamalian, ginagawa mo, hindi tama. Abay, huwag mong sabihin, langit ka pa rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya si Apostol Paul, si Philemon, ang ating dearly beloved pastor, maminamahal, huwag na nating ilayo. Anong mga mabubuting gawa na ginawa ng ating dearly beloved pastor? Nung araw, sa totoo lang, kanyang pinanggalingan, kinukwento ng ating dearly beloved pastor. Kanyang pinanggalingan, bayaw pa niya, nang hindi iniisip na siya'y bayaw. Ang ginagawa ng ating mga pastor, manalangin ng manalangin, magpuri ng magpuri, magpasting ng magpasting. Dahil nakahawak ng Biblia, sinabihan pa ng ating mga pastor. Sinabihan pa ng ating mga pastor,
Kakahawa ka lang ng Biblia, nakakapasting ka lang, nakakapagpupuri ka lang, nakapanalangin ka lang, kala mo kung sino ka na. Tingnan niyo po, mayroon bang pastor na ganun? Mayroon bang mangangaral na ganun? Yung bang nag-iisip siya na pag nalalagpasan siya, yun na kagad ang kanyang iniisip. Walang paligsahan dito. Kailangan dito pagalingan na tayo'y maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa dahil ang target natin ay langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Dinitirin po yung mga kulang sa pananampalataya, kulang sa pag-ibig at kulang sa pansin. Meron nga nung nandun kami sa Surigao, meron isang mag-asawa doon, maminamahal. Sabi na, nag-question yung kanyang beloved wife, bakit nung magkaroon ng malakas na undoy, nilipad yung kanilang bubungan? Hindi malayo dahil nandun yung bahay nila sa kaluktukan ng bundok eh. Pero ang sabi niya, hindi ko mawari. Bagong-bago pa lang na nagawa. Wala pa yatang 3 months. Inundoy, lumipad lahat. Walis. Di nung aming tinanong, nung tinanong ko, bakit? Ano bang problema? Bumulong yung kanyang beloved husband. Paano kuya? Hindi na nagtatapat. Paano kuya? Hindi na nagbibigay. Inuuna na yung tapusin yung kanyang mansyon. Yung kanyang obligasyon para magbigay ng may katapatan, hindi na ginagawa. See? Sarili na! Hindi na nakipag-communicate sa mahal na Panginoon na mayroon siyang tungkulin na kinakailangan magbigay siya ng may katapatan para ang proteksyon ng mahal na Panginoon sumas kanila. Kahit pa babagyuhin niya ng signal number 10, kapag ikaw ay naging matapat, protektado at protektudo yan ng ating mahal na Panginoon. Anong tingin mo sa Diyos nating pinaglilingkuran? Diyos-Diyosan? Hindi. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nang ilihis ang hangin at hindi ililipad yan dahil matapat kang Kristiyano. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Naging sani tuloy. Ngayon, nakukontento na lang manonood ng live webcast. I'm sorry kung kayo nanonood. I'm just telling you the truth because this truth shall set you free. Amen. Itong katotohanan ito ang magpapalaya sa iyo kung makikinig ka. Bumalik ka. Gawin mo yung una mong pag-ibig. Huwag kang makontento sa panunood ng live webcast sa YouTube at Facebook. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Sinabi ng 1 John 1:7, fellowship ang kailangan. Binasa natin kanina, may fellowship, may pakipag-usap sa kanyang kapwa mananampalataya, sa mga nangangasiwa, kaya may counseling. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga tulog, pagsabi ng praise the Lord. Yan, walang tulog. Salamat sa mahal na Panginoon. Ano pa maminamahal? Isang kapatid natin, isang suko policeman. Grabing mabaguhan lang. Grabing nangyari maminamahal. Yung kanilang anak, na bagong silang, nagkukulay talong na, patay na. Kung ano-ano nang ginagawa nila, ayaw nilang dalhin sa doktor dahil may pananampalataya sila. Ang ginawa nila, nakipag-communicate sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, buhayin mo ang aking anak. Maglilingkod kami sa iyo ng sinsiro. Tumawag sa pastoral. Beloved OP, beloved workers, ipag-pray ninyo ang aking mahal na anak. Pinuntahan ng mga manggagawa, ipinag-pray ng ating ordained preacher. Habang ito'y ipinagpipray, maminamahal, narinig ang kanilang pakipag-communicate sa mahal na Panginoon at sa mga manggagawa. Patay na ang bata. Ngunit sa panalangin ng mga matutuwid, after ilihans ang bata, maminamahal, wala na talaga, kulay talong na. Biglang umiyak yung bata. Binuhay ng ating mahal na Panginoon. Say, kung hindi totoo, maminamahal, itong ating ipinapangaral, itong ipinangaral ng ating dearly beloved pastor, hindi natin mararanasan ito. Dahil gusto ng Diyos na ma-prove ang mga pangangaral ng ating mahal na pastor, mga pangangaral ng mga manggagawa, mga pangangaral ng mga mangangaral, maminamahal, pinuprove niya, kinakailangang sumunod tayo, makinig tayo, pahalagahan natin itong mga aral na ito. Amen? Tuwang-tuwa ako, maminamahal, dahil grabe, doon sa
sa Surigao, kahabagan ng mahal na Panginoon, nakanganga sila. Talagang nakikinig sila ng maayos at medyo alanganin yung oras nila. 2:00, 3:00, tapos na sila. Pero yun di ba kasagsagan niya ng masarap matulog? Pero nakanganga sila, nakikinig sila ng salita ng mahal na Panginoon. Tayo dito, 23, 24 years na tayong magkakasama, tinutulugan na lang ninyo ako para hindi lang ninyo pinapahalagahan. Pero kayong lahat na nagpapahalaga, pagpalain kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen! Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ano pang sinabi mo na mahal dito? Bukod sa nag-i-spy, hallelujah, nakipagtalo pa. Maging si Apostol Peter, dahil siyempre, yun na nga maminamahal. Yun ang talagang hindi ko maintindihan sa mga nangangasiwa, sa mga binigyan ng pagkakataon ng ating dearly beloved pastor, mga beloved children na pangasiwa ng isang gawain, na para bagang nagpapaligsahan tuloy. Dito dahil magaling dito mangaral, dito dahil magaling ang mga pagtuturo. Lahat ng para bagang walang magaling, kung di ang Diyos lamang. Kung mayroon mang magaling, maminamahal, na tayo ngayon ang nakinabang, walang iba kung di ating beloved parents in the Lord. Dahil nakikitaan natin sila ng kumplitong halimbawa. Sa atin, maminamahal, ako lang, nananalangin ako, masundan ko lang yung yapak. Masundan ko lang. Magawa ko lang yung ginagawa ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Sapat na sa akin. Hindi ko matularan, hindi ko malagpasan, hindi ko pwedeng magagawa talaga. Pagpastingin mo ako, kaya ko magpasting hanggang 10 days. 21 days, putol-putol. Pero ang ginagawa ng ating dearly beloved pastor, mani-mani lang yung 100 days. Ilang beses siya ginawa. 40 days, ilang beses. Kakaiba. Hindi basta-bastang gift galing sa ating mahal na Panginoon. Dahil sila talaga ang hinirang ng ating mahal na Panginoon para pangasiwaan ng napakalawak na iglesyang ito. Ngayon, buong mundo na ang nakikinabang. Lahat ng mga Pilipino talagang nakikinig na. Grabe mga pagpapala. Ipinatutuo ko, maminamahal. Grabe. 3 oras magta-travel mula Barcelona, Spain, papuntang Armenia para mag-testify lang yung ating mga ngaral doon. Isa pa sa kasama natin dito na ating binati nung birthday niya. Grabe ang sabi niya, pagkatapos doon maminamahal, mag-Bible study. Bible study! 3 hours, magsumakay ng aeroplano. 2 araw sila doon, Biyernes at saka Sabado. Makabautismo sila, 2, 3, 1. Imagine yun, nagtsatsaga sila. Dahil yung mga Pilipino nating mga kababayan doon, ang sabi nila, kakaiba ang aming narinig na mga pangangaral. Kakaiba ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kanina lang, maminamahal, narinig ko isang patutuo. Ang sabi ng patutuo na yan, sabihin sa lahat ng mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, lalong-lalo na ang nanlalamig. Malapit nang magbabalik ang malapit. Anytime, tutunog na ang trompeta. Dinala siya sa langit, maminamahal. Dinala siya sa impyerno. Sinalubong siya ng ating dearly beloved and honorable assistant pastor. Pinakita sa kanya, maminamahal, ang impyerno. Sabi nga niya, hindi na agnas ang tao. Labas-pasok yung mga apoy at yung mga uod. Grabe, nakikita niya, sabi na, ayaw ko. Ang pangit ang lugar na yun. Ang sabi na, ayaw ko dito, mahal na Panginoon. Tulungan mo ako. Pinapakita sa kanya, ang sabi na sa kanyang patutuo, sabihin sa mga nanlalamig, kung sila'y mananatili sa panlalamig, pagbabalik ng mahal na Panginoon, anytime tutulog ang trumpeta, maiiwan sila, dito sila sa impyerno pupunta. Wala pong nanlalamig na pupuntang langit. Walang nanlulupaypay na papuntang langit. Wala pong nawawala. Akala natin, scapegoat. Nawawala ka rito dahil pupunta ka lang sa ibang outstation. Scapegoat. Scapegoat mo na pareho naman. Sa tingin ninyo, tao lang tayo nasasaktan, di po ba? Kung ang tao ngay nasasaktan, how much more ang mahal na Panginoon? Ano bang pagkakaiba na mga gawain nating isinasagawa? Kung hindi ang sabi nga ng Biblia, ultimo si Paul. Si Paul mismo, maminamahal. Ultimo si Paul ay talagang gaandun yung inggit ni Peter. Katunayan, maminamahal, nasa Biblia na sabi nga ni Paul, I am the least among the least of the apostles. But nirebuke niya.
si Apostle Peter. Mayroon silang hindi napag-unawaan, hindi nila napagsunduan, which is not right. Dahil matanda at chief shepherd nga si Peter. Siyang pinagbilinan ng ating mahal na Panginoon. Pero pinakita dito, minamahal, yung respeto ni Apostle Paul sa kanya, na bagamat nakikita na siya'y mali, sapat na ipamulat sa kanya yung mali. Sapat na yung ating iminumulat sa ating mga kapwa mangangaral. Kung mangangaral talaga tayo, na hindi tayo pwedeng magkakagatan dito sa isa't isa. Kinakailangan magmahalan tayo. Kaya kailangan ng ating komunikasyon na totoo. Komunikasyon na talagang dalisay. Unang-una sa mahal na Panginoon, sa ating kapwa. Dahil kung gusto natin magmana ng langit, ito ang kailangan. Last verse, sinabi ito ng Hebrew, chapter 13, verse 16. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Hebreo, kapitulo 13, ang talata po ay 16. Ganito po sinasabi, dadapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. 3:16. 3:16 po yan. Medyo sa English, medyo walang nabagit na abuloy po. Kindly, sa English. Paki-plus po yung English. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well blessed. Wala pong abuloy dan. Ano ba naman yung Tagalog na yan? Talaga huwag tayong mag-stick talaga. But to do good and to communicate, forget not. Ang sabi rito, for with such sacrifices, God is well blessed. Natutuwa ang mahal na Panginoon sa urgent, sa mga pangailangan natin na nandyan. Gusto lang natin magpa-counsel ako dahil ayaw ko nang dumalo. Huwag ka na magipag-usap sa akin. Hindi ka papuntang langit, papunta kang impyerno. Gusto kong makipag-usap sa ating ordained preacher dahil yung mga naririnig mo lang yan. Yung napapakinggan mo at ikaw, pareho na ng espiritu. Hindi dapat ganoon. Kailangan natin, pag nakipag-communicate ka, mabuting bagay ang ating pinag-uusapan. Ang sabi rito, magbabuti, to do good, and to communicate. Ang communication ay puro magagandang bagay. Hindi kasiraan, hindi paninira, hindi yung ikaw ay manlamig, manupaypay, dahil sa mga sinasabi. Kaya no wonder, hindi ka gumalang sa yung elder. Kaya to yung elder mo na na pagsabihan na gold digger. Ang sama kaya noon, ang sakit kaya noon. Saan ang galing yun? Sa Kristiyanong hindi sinisiliwan. Ang sarap tahiin yung bibig para hindi na makapagsalita. Sarap tanggalan ng dila para hindi na magkapagsalita. Open your mouth to praise the Lord, ang sabi ng propeta ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya yung ating kapatiran doon sa Surigao, maminamahal, ang sabi niya, totoo. Hindi lahat ng iglesia ay totoo. Hindi lahat ng nangangaral ng mabuting balita ay totoo. Dahil galing ako kung saan-saan, ang sabi niya, may sakit siyang ketong. Sabi niya, kung saan-saan ako dumadalo. Dahil gusto kong gumaling ang kitong ko. Nung marinig ko na may kitong pinagaling sa Jesus Miracle Crusade, pinilit kong dumalo. Krusada, nung mandon ng ating dearly beloved pastor, unang krusada sa Surigao. Andun siya, nagsisiksik siya, maminamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, gusto kong gumaling sa karamdaman kong kitong na ito. Nailihan siya ng ating dearly beloved pastor. Ang sabi na mula nang ako'y nilihan, dati-rati nandidiri ang aking buong sambahayan. Ang aking damit ay talagang dumidikit doon ang kitong. Pero after na may lihans ako ng ating dearly beloved pastor, gumaling ang kitong ko. Kaya nung gumaling ako, hindi na ako umaalis. Hanggang ngayon, kahit anong naririnig ko, magpatuloy ako dahil gusto kong makaakyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po lang tayo tumayo, umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus.
nag-iisa. Kahit mayroon pa mga kasama, kailayo naman ang damdamin nila. kay tagal. Hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Hallelujah, hallelujah. Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. Ako'y paraman nag-iisa. Ganun tayo nung araw, maminamahal ka, Lunar. Ngunit ang ating makilala ang ating mahal na Panginoon, natuto tayo makipag-usap sa ating kapwa. Mahihain tayo nung araw, pero ngayon, pinagpala. Nai-express na natin ang ating mga sarili. Dahil totoo ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Hindi siya Diyos-Diyosan. Diyos na umunawa. Diyos na nakikinig sa ating mga daing. Dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. Minsan ang pangkuros paminamahal. Amen. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you so much, dear Jesus, for the sweet love towards the children, Lord God. Pinupuri kita, pinasalamatan. Hallelujah. Sinasamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay na masagana ang pagpapalang pati namin pinatapasa. Hallelujah, hallelujah. Ay, nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. Purihin ang ating mahal na Jesus, maminamahal.
kung hindi sa mga aral na ito galing sa totoong propeta ng Diyos at sa salita naman ng Panginoon, hindi tayo maaralan. Napakagandang aralin na kinakailangang uugaliin na ngayon ng mga anak ng Diyos. Huwag mong sarilin ang problema mo. Huwag mong sarilinin ang kaba ng puso mo dahil mayroon kang nararamdaman sa iyong pisikal na pangatawan. Isang guni mo yan. Hindi lang sa iyong kasambahay, kundi sambahayan, kundi sa iyong mga nangasiwa. Dahil gusto ng ating mahal na Panginoon, aliwin ka diyan. Huwag kang matakot. Dati-rati, sulong-sulo ka lang. Nag-iisa ka lang ngayon, karamay mo na ang ating mahal na Panginoon. Karamay na kaming mga manggagawa, mga beloved elders, mga kapwa mo mga awit, manunugtog, kapwa, mananampalataya. Kaya hindi ka naantig sa araling ito. Pag-aral mo yung sarili. Mahal na Panginoon, hindi ko kayang tumayong mag-isa. Kailangan kita. Kailangan ko ang aking kapwa mananampalataya. Sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, kung kayo'y sumusubaybay sa aming pangangaral, kung hindi kayo pinangaralan ng ganitong aral sa inyong kinalalagyan, andito yung tunay na aral na tinuturo sa inyo. Ang Iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating na sa 48 countries throughout the world. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng Diyos. There are 4 requirements of the gospel. First is faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus Christ. Then fourth is baptism of the Holy Spirit. Kung wala itong 4 na ito sa iyong iglesia, umalis na kayo diyan. Pumunta kayo dito sa Jesus Miracle Crusade. Dahil nais ng Diyos, kayo po'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, yaw lamang kumikilala kay Kristo, yaw lamang tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos na hari ng kanyang buhay, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kung tunay kang anak ng Diyos, tagapagmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Sabi ng John chapter 1 verse 12, Romans chapter 8 verse 16 and 17. Kaya, kailangan mo ng pananampalataya. Anong pananampalataya? Kapanatagan ng mga bagay hindi mo nakikita, iyong pinaniwalaan, ang bulag nakakakita, ang pilay nakakalakad, ang kitungin ay nilinis. Lahat ng uri ng karamdaman ay kayang pagalingin ng mga Panginoon. Naniwala ka, that is faith. And without faith, it is impossible to please God. Kaya kailangan mo ng pananampalataya. Kung may pananampalataya ka na, pangalawa ay magsisi ka. Ang sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Kung ang iyong kinalalagyan, walang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at walang pagpapatawad na sinasabi, hindi ka nagpapatawad, hindi ka humingi ng tawad. Dito sa Jesus Miracle Crusade, nagtuturo ng katotohanan. Dito tuturuan kang magsisi. Tuturuan kang magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil itong tatlo ang kailangan magawa ng tao para siya magmana ng buhay na walang hanggan. At ang pang-apat ay Diyos nang gagawa. Yung baptism of the Holy Spirit. Yung nakita natin kanina habang umawit, ang mga choir na para silang nanginginig, yan ay kapuspusan, silyo ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya. Kaya kung ikaw ay naniniwala, ating beloved pastors dito sa ating crowd, itaas ang kamay, sumunod kayo sa panalangin habang kayo nanonood sa ating live webcast sa YouTube at Facebook, sumunod kayo sa panalangin, sabihin ninyo, mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, nakipag-communicate sa iyo dahil ako'y makasalanan. Hindi ko kayang maligtas ang aking sarili. Kaya ako'y naniniwala sa iyo. At dito sa buong Ebanghelyo, nangangaral ng buong katotohanan. Amang banal, ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako. Linisin mo ako sa aking magkarumihan, yung banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Dahil tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na tinanggap. Ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa lahat naman nagsitanggap sa iyo ng sincero, kabagan mo sila,
isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or their beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, their beloved children, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa iniyang lahat. Amen and amen. Ngayon, maminamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pangailangan. Sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ang inyong pangailangan, inyong mga daing, mga panalangin, prayer, kung gusto ninyong pagpalain financially, sa work ninyo, trabaho, sa inyong pong paghahanap buhay, sa inyong pagtatanim, sa lahat, maminamahal, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Bumabalik na karamdaman, pagalingin niya ng ating mahal na Panginoon. Dumalo ka ng 3 beses sa isang linggo, gagaling ka sa iyong karamdaman. Mag-ayuno ka, magpuri ka, magbunga ka. Yan ang gagawin mo. Pag ginawa mo yan, magbubunga ka, magdala ka ng kaluluwa, pagalingin ka na sa iyong karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo bilang point of contact. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. At makipag-usap kayo through prayers. This is how to communicate our God. Yung makipag-usap kayo sa ating mahal na Panginoon. Ang prayer po ay pakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako. Linisin mo ako, hugasan, ibanan na dugo, mag-usa krus ng kabayo. Ano mang nagawa ko, mahal na Panginoon, mapagkakamali, mapagkakasala. Yung mga anak, mahal na Panginoon, natatanaw mo ang kanilang mga pangailangan. Ikaw higit na kababatid, hallelujah, mga problema nila sa pananalapi, problema nila sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang mga pinagkakitaan, sa kanilang mga karamdaman, mahal na Panginoon, abutin niyo po yung mapagpalang kamay sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, and their beloved children. Aking sinasaway ang mga demonyo ng cancer, tuberculosis, hingit sa puso, high blood, diabetes, COVID-19, cast out, cast out, cast out, hallelujah, pagkabulag, pagkapilay, hallelujah, kitong sa pangalan ni Jesus, bakla tumboy, hallelujah, magpago kayo sa pangalan ni Jesus, at ang uri ng kahirapan, panlalamig, panlulumpaypay, cast out, cast out, cast out, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we are healed, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name. Amen and amen. Taas ang dalawang kamay, maminamahal. Huwag mag-alinlangan. Buong puso, buong kaluluwa. Amen. Buong galak. Amen. Tumalon ng 3 beses sabay sigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil kapag tumalon ka, kapag kinikli mo, lahat ay pangailangan, ay tugunin ng mahal na Panginoon, ipagkaloob yan sa iyo. Ngayong umaga, huwag kang mag-alinlangan. Amen. Tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Pray towards